pinuntahan ni Kimi ang CEO ng House of Little Bunny. Kasama ni Kim si Ate Twinkle niya at asawa ni Twinkle. Business ang dahilan ng pagpunta ni Kim sa Thailand. Sabi ko na nga ba, 'di ba? Si Kim Chiu ay may importanteng lakad yan doon. Imposible na sa kabila po ng dapat ang dami niyang dapat gawin dito sa Pinas, bigla na lang po siya nalilipad, 'di ba? And ayun nga, ito pala ang dahilan ng kanya pong pagpunta or ito pala ang kanyang pakay sa Thailand para sa kanya pong business na House of Little Bunny. And syempre, time na rin para sulitin, 'di ba, ang kanyang bakasyon. So alam niyo naman, magiging overloaded na naman po ang schedule ni Chinita Princess. Kaya sa mga naghahanap kay Paula Avellino, ayan, masyado pong hardworking ang magtsasawa. So kanya-kanya pong trabaho ang dalawa. Huy, kayod kalabaw talaga. Anyway, isa po ito sa mga kuha kay Kim Chiu sa Thailand, kung saan ay tila po ba ay may hinihiling si Chinita Princess, so nagdadasal rin po siya dito. And ang dami pong wishes kay Chinita Princess din na mga Kim Pao fans. Ako naman, dalawa lang yung hiling ko for Chinita Princess this year. Una po ay sana mag-grow pa ang kanyang business ng bonggang-bongga at magkaroon pa ng next branch ang House of Little Bunny. Siyempre, speaking of business, kasama na rin doon yung naging problema niya sa business with Ate Lakam, di ba? And pangalawa, love life. Sana po ay talagang natagpuan na niya si Mr. Right. Huy, grabe. So, ayan, basta business and love life. Yan po ang aking wish kay Chinita Princess. Kayo po guys, ano inyong wish? Anyway, ayan nga, meron tayo rin nababasang comment kung saan ay marahil daw ang pinagdarasal at wini-wish ni Chinita Princess ay tungkol sa kasal nila ni Paula Avellino. What do you think? Anyway, sabi nga po dito sa caption, free will is the path, destiny is the meeting ground. At nakatagpo at Chinita Princess. Samantala, dumako naman po tayo ngayon sa comment ni Ma'am Mila Carillo. Sabi niya rito, Ma'am Gandara, paano mabayaran nila kay Ate Kim kay Ate Kim din ang gagaling ang pera dahil inaabutan siya ni Kim, galing sa negosyo ni Kim. Kaya naman, ma'am, hindi mangyayari na babayaran nila ka. Maaring patawarin, pero pagbaba niya rin, hindi mangyari yun. Kasi bilang matanda kay Kim, hindi kaya ipilit ni Kim na pagbayarin sila. Siguro bilang kapatid, titigas ang loob nila. Kung ako ang tatanungin, wag na silang magsama sa bahay nila. Para naman hindi niya nakikita sa tabi niya. Kasi malala ang problema. Sana naman si Pao lagi sa tabi ni Kim kasi para may mapagsabihan ng problema. Sana damayan siya ni Pao. Para may pahinga sama ng loob. Pahingahan ng sama ng loob. Thanks you, Lord, gabayan mo po ang Kim Pao sa araw-araw at gawain ni Kim. Magpakalakas ka, wag mo pabayaan ang sarili mo. Nandyan naman si Pao sa tabi mo. Ingat lagi, nandito lang kami sa paligid. Nakasubaybay, take care and good care to of you. Si Lord ang bahala sa problema. Malulutas din, yaan. Support lang kami hanggang dulo. Iwasan natin na masira ang Kim Pao. Kung business ang dahilan ng biglaang pagpunta ni Kim Chiu sa Thailand, mas lalo itong nagiging interesante kaysa sa simpleng bakasyon lang. Narito ang mas malalim na reaction at posibleng ibig sabihin nito. Una, kilala si Kim Chiu bilang isang artista na hindi lang umaasa sa showbiz projects. Marunong din siyang mag-expand ng career sa ibang larangan tulad ng endorsements, fashion, collaborations, at brand partnerships.
Ang Thailand ay isa sa mga hotspots sa Asia pagdating sa entertainment, fashion, events at influencer marketing. Kaya kung business ang pakay niya, posibleng may brand deal, endorsement shoot, collab project, or regional campaign na ginagawa doon. Pangalawa, magandang strategy ito para sa career growth. Kapag ang isang artista ay may international presence, kahit sa Southeast Asia, lumalawak ang market niya. Hindi lang local fans ang naaabot, kundi pati regional audience. Malaking bagay ito sa longevity ng career niya. Pangatlo, normal na nagkakaroon ng maraming haka-haka kapag biglaan ang biyahe ng isang sikat na personalidad. Pero kung business-related, mas practical at professional ang dahilan. Ipinapakita lang nito na active at in-demand siya, tipong may mga oportunidad na kailangang puntahan agad. Dagdag pa, posibleng may fashion or lifestyle brand collaboration. Maaaring may shooting or digital campaign. Pwedeng may regional media feature or event appearance. O kaya naman ay content production para sa international platform. Para sa mga fans, mas magandang tingnan ito bilang positive sign. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang pag-angat ng career niya at trusted siya ng mga brands kahit outside the Philippines. Kung ang balita ay bigla ang pagpunta ni Kim Chiu sa Thailand at business ang dahilan, ang masasabi ko ay mas positibo ito kaysa sa mga haka-haka na personal o kontrobersyal na dahilan. Sa showbiz, kapag ang isang artista ay bumiyahe para sa business, kadalasan may malaking oportunidad na nakaabang at indikasyon ito na tuloy-tuloy ang demand sa kanya. Narito ang mas malalim na reaction. Una, magandang senyales ito ng career growth. Kapag ang isang artista ay may commitments sa ibang bansa, ibig sabihin lumalawak ang reach niya. Thailand ay isa sa mga sentro ng fashion, lifestyle brands, digital campaigns at regional endorsements sa Southeast Asia. Hindi basta-basta nagpapapunta ng talent doon kung walang solid na project. Ikalawa, nagpapakita ito ng professionalism. Ang biglaan na biyahe para sa trabaho ay normal sa industriya. Minsan confidential ang project kaya walang advance na announcement. Ibig sabihin lang nito, handa si Kim tumanggap ng opportunity kahit nabilis ang schedule. Ikatlo, nakakabawas ito sa mga issue at chismis. Kapag malinaw na business ang pakay, mas nagiging grounded ang usapan. Hindi lahat ng galaw ng artista ay tungkol sa love life o personal na drama. Madalas, trabaho lang talaga. Ikaapat, posible itong magbunga ng bagong projects para sa fans. Maaaring international brand endorsement, fashion or beauty campaign, content shoot, collaboration with regional creators, event or media appearance. Mas dapat itong ikatuwa ng supporters dahil ibig sabihin aktibo, in-demand at globally marketable si Kim Chiu. Sa halip na mag-focus sa haka-haka, mas exciting isipin kung anong bagong project ang lalabas mula sa trip na ito. Kung ang balita ay bigla ang pagpunta ni Kim Chiu sa Thailand at business ang dahilan, maraming anggulo ang pwedeng tingnan dito. At sa kabuuan, mas nakikita ko itong isang positibong development sa kanyang career kaysa isang simpleng travel update lang. Una sa lahat, mahalagang tandaan na sa level ng career ni Kim Chiu, bihira na ang mga biyahe na walang dahilan. Karaniwan, kapag may sudden international trip ang isang A-list celebrity, may naka-line up na project, collaboration o high-value endorsement. Hindi practical sa isang busy na artista na bumiyahe ng walang malinaw na purpose, lalo na kung sunod-sunod ang commitments sa Pilipinas. Kaya kung business ang dahilan, malaki ang posibilidad na may significant opportunity na nakaabang. Pangalawa, ang Thailand ay isa sa mga pinaka-aktibong hubs sa Southeast Asia pagdating sa fashion, lifestyle brands, digital campaigns at regional endorsements. Hindi basta-basta nagpapapunta ng talent doon kung walang solid na project. Pangatlo, ipinapakita rin ito ng professionalism. Ang biglaan na biyahe para sa trabaho ay normal sa industriya. Minsan confidential ang project kaya walang advance na announcement. Ibig sabihin lang nito, handa si Kim tumanggap ng opportunity kahit mabilis ang schedule. Ikaapat, nakakabawas ito sa mga issue at chismis. Kapag malinaw na business ang pakay, mas nagiging grounded ang usapan. Hindi lahat ng galaw ng artista ay tungkol sa love life o personal na drama. Madalas, trabaho lang talaga. Ikalima, maganda rin itong signal sa supporters niya. Ibig sabihin, patuloy siyang in demand. Pinagkakatiwalaan ng mga brands. May international pull.
may bagong nilulutong proyekto, may expansion ng career network. At kung totoo mang business trip ito, posibleng may lalabas na resulta sa mga susunod na linggo o buwan tulad ng bagong endorsement, campaign launch, collaboration content o event appearance na ikakatuwa ng fans. Sa kabuuan, imbes na gawing issue ang biglaang pagpunta niya sa Thailand, mas makabuluhang tingnan ito bilang senyales ng aktibong career movement at professional growth. Sa industriya ng entertainment, ang mga ganitong hakbang ay karaniwang bahagi ng mas malaking plano at kadalasan may magandang bunga. Para sa fans, mas magandang tingnan ito bilang positive sign. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang pag-angat ng career niya at trusted siya ng mga brands kahit outside the Philippines. Projects, partnerships at professional growth. Sa kabuuan, ang maidagdag ko ay ganitong balita ay hindi lang simpleng travel update. Posible itong senyales ng mas malawak na galaw sa career ni Kim Chiu sa regional level. At kadalasan ang mga tahimik na business trips ang may pinakamalalaking resulta sa huli.